Hi guys! Welcome again to this vlog. Ipapakita ko sa inyo yung hiking adventure na ginawa ko last August 8, 2024 sa Bukidnon. Ito yun sa Panimahawa Ridge. So gabi na ako nung nakarating ng Cagayan de Oro and I spent the night there sa may Agora Terminal sa Winmin Transient. And then early in the morning, that was 2 a.m., sumakay ako ng bus papuntang Impasugong. So sakyan nyo lang yung mga bus papuntang Davao. So from CDO to Impasugong, it will take you 2 hours. And nag-aantay na sa akin yung guide ko noon sa tourism. So nagpababa lang ako sa tourism and then 4 a.m. nandun na si Sir Elmer. So this is Sir Elmer. Siya din yung unang guide namin nung first time ko sa Bukidnon. So I highly recommend him. Tingnan nyo naman, first time, solo hike and solo traveler. Sinundo niya ako sa may tourism ng 4 a.m. and then nagmotor kami papuntang jump off. So it will take 30 to 40 minutes ride. Hindi siya masyadong ano tawag doon, breezy na daanan, pero sakto lang. So nasa jump off na kami ng mga 5 a.m. Ang ganda na ng langit. Ayan o, yun ang habol namin, yung sunrise. So 5 a.m. ish nag-start kami ng hike papunta doon. Since nagmotor na kami papuntang jump off, madali na lang to. Oo. So yung hike nyo is mga 20-30 minutes kung mabibilis kayo. So ayan na. Yung summit niya makukuha nyo ng Ayun. mga 30 minutes lang eh. And then matatanaw nyo rito yung mga bundok sa Bukidnon. Yan, yung dulang-dulang, yung KDLM, mga ganon. So yan. And may sea of clouds dito na pagkaganda-ganda. And hi, shout out nga pala kay Sir Elmer. Sir Elmer, thank you po ulit. And ilalagay ko sa description yung contact numbers niya, paano niya siya makontak. And easy hike lang to guys. Recommended to, highly recommended Tapos yun sa yung mga dulang-dulang. beginner na hikers. So mga ganito, mga 5:30 na to eh. Ganyan. And ang ganda ng langit. Grabe. Sobrang ganda niya. Buti na lang talaga na abutan namin to. Oh. Yan o. Nasolo namin tong bundok na to since this was on a Thursday. Walang masyadong nag-hike. So ito ang sunrise today. Dito sa Panimahawa Ridge. Here. So in Sir Elmer. Ito ang sunrise. Hello. Look at that view. So kami lang dito ngayon. Kasi Webes. Sir, may nag-hike ba dito pag weekend? Pag weekend mas marami, no? Mas marami dito kung weekend. Pwedeng mag... Saan sila nagtitent dito? Dun po. Ay, doon. Ganda. O, yan. Shucks. Ito naman ang pa-time lapse. Ayan, habang nagta-time lapse.
By the way, ang ginamit kong camera dito is GoPro 10 sa mga nagtatanong. Yun ang parati kong ginagamit pag nag-hike since napaka-stable niya and ang ganda din ng quality ng video. May 4K na siya. 4K video. So yun, this is the time lapse. And I decided not to put any music pala, background music sa videos na to. Siguro gagawin ko na yun sa mga next videos ko. Hindi na ako maglalagay ng mga background music. Kasi ang ganda din pakinggan nung raw sounds. Mapapakinggan nyo dito yung mga huni ng ibon, ganyan. So this is a magnificent view kasi grabe na ano namin yung sea of clouds. Malamig ng ng panahong to. Ganda oh. Actually, itong Panimahawa Ridge, before nasa itinerary namin to nung unang pagpunta ko dito, that was last November 2023, nasa itinerary ko to. Kaya lang, ang na-hike naming bundok noon was Mount Colago. So, if ever na gusto din yung mag-hike sa Mount Colago, si Sir Elmer nag-guide din siya doon. And I have also a video of our hike in Mount Colago. Pwede nyo rin siyang tignan, hanapin sa mga vlogs ko. So ayun, tumambay lang kami doon, taking it all in kasi grabe yung nature. It will never fail. It will never disappoint you. Sabi nga nila, life hurts, nature heals. So, tumambay lang kami ng mga 30 minutes doon. Upo. Tiningnan yung buong kalawakan ng Bukidnon Ridge. Sobrang ganda ng mga bundok dito sa Bukidnon. And I'm planning to hike yung yung dulang-dulang or yung Kitanglad. Matatanaw mo dito yun Tinuro yun ni Sir Elmer, yung Mount Kitanglad. Ayun yung mga isa sa mga matataas na bundok doon. Kitanglad and dulang-dulang. So, hi po sa mga organizers dyan and mga hikers. If ever na may kayo dyan, Kitanglad, Mount Kitanglad, or any bundok sa Bukidnon, please, pasama ako. Utang na loob. Ang gandang balik-balikan ng Bukidnon. I was never planning to go back here kasi ang balak ko talaga nito is pumunta ng Camiguin. Pero sabi ko hindi naman talaga mahilig sa dagat. So ang pinuntahan ko is bundok ulit since in the mountains I find peace. So sa bundok ulit ako. Sige, balikan natin ang Bukidnon. Wala akong itinerary talaga ng araw na to So, nung kinontak ko si Sir Elmer, sabi ko, Sir Elmer, patulong naman ng itinerary. So, ito yung sinabi niya, first day gawin nating hiking sa Panimahawa. And the rest of the day, wala na akong ginawa nito, kundi nagpahinga. Nagpahinga kasi napagod. At kasi maaga din ako umalis ng CDO Kaya yon. Ayun, hanapin nyo si Sir Elmer sa Facebook. So, ayun si Sir Elmer. Siya guide ko dito. Kaming dalawa lang. Hi guys! Pababa na kami. Tapos, yung itinerary ko, share ko na lang. Kasi si Kuya Elmer ang may suggest. Dito yung So, this was mga 7 punta a.m. natin. 7 a.m. na to. Sa ridge. Yan. May isa pang part ng bundok dito na gusto kong puntahan. Sabi ko, puntahan natin dun. And then, ang ganda din sa part na to. Kasi makikita mo yung rolling hills and then yung mga ulap dyan sa Bukidnon. Saan ba? And then, karamihan pala ng lupain dito is tinataniman nila ng pinya.
dito. Kaya, sobrang tamis ng mga pinya dito sa Bukidnon. I don't know why. Pero after netong hike na to, binigyan nila ako ng pinya eh. Taas na lang. I don't know if it's a welcome cheese or something. Pero, thank you Sir Elmer sa pinya. Sarap. Kung pwede nga lang i-take out ang marami. Ayaw, mas maganda dito. And, nga pala, nagsawa ako sa kaka-picture dito, sa kaka-video kasi si Elmer is not just a tour guide, Pero photographer isa, din siya. photographer. Bigyan nyo lang phone nyo, siya na bahala sa lahat. Siya na Bakit? bahala. Uy ma'am, ganito, dito ka. Ako gagawa ng video, bibidyohan kita, Baka ganyan, madulas picturean kita, ganyan. Hi, good morning. So dito tayo sa Panimahawa Ridge. At ang aking guide, asan na? Nandun yung guide ko, si Kuya Elmer. Yay. So nag-start kami dito ng 4 AM. Actually nagmotor lang kami. So yan. Yan siya. Beautiful, isn't it? So doon kami nagmotor. And kung nakita nyo to guys, at kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, this is your sign to book that trip. Kung wala kayong kasama, kung nahihirapan kayo maghanap ng kasama, okay lang mag-isa. Go and be alone. Wala namang masama eh. Tingnan nyo to, nagawa ko, magagawa nyo rin. And it's safe. Sa Bukidnon, very safe mag-solo travel. Ang babait ng mga tao dito. And look at this landscape. Diba? Worth it. Kaya i-book mo na yan, sis. B, i-book mo na yan. Huwag ka nang mag-isip. I-contact nyo na Sir Elmer Hagtungan sa Facebook. And I'll check kung nasa akin pa yung phone number niya. Ilalagay ko sa description yung phone number niya para matawagan nyo or ma-text nyo. Pero mas okay na i-chat nyo na lang siya kasi sa bahay nila wala silang signal pero meron silang wifi. So ito yung sinasabi kong rolling hills. Ang ganda oh. Look at that. I better stop talking. Yan, plantation daw yan ng pinya. Yan ang nakikita nyo. Aking guide, Sir Elmer. Hi, Sir Elmer. Good morning. Yan, nalagay ko yung contact number niya. Kontakin nyo siya. Yay. Doon din ang padaan papuntang base camp namin. Okay. May base camp lang doon sa So, ang next stop po namin, sabi ni Sir Elmer, is yung base camp nila. Yan siya. Bye! Tandaan ka lang ha. Oh, madulas ang bato eh. Ayan. Ito lang. Walang sir. Yan ang next nating aakyatin. Dulang-dulang kitang lad. Yan. Next kayo. Yun yung highway. Nadaanan ba natin yun? Oh. Ay, oo. May maganda pala. Kanina nga, nung nagdadrive ka, akala ko, ito na pala yung Rotipix. Ang ganda na ng daanan. Hindi pala. Sementado na. Hindi pala yun. Oh.
And by the way, ang binayaran ko sa hike na to is 300 pesos lang. Kasi may babayaran ka sa baba for the registration and sa environmental fee. Yun. So, sa baba nito may kubo. Kaninang pag-akyat namin, since 5 a.m. pa, walang tao doon. And nung pagbaba namin, saka na kami nagbayad ng 300 pesos for this hike. So, compare mo ang 300 pesos mo dito sa makikita mo. It's priceless. And kung yung rate naman ni Sir Elmer for this is, since ako kasi 2 days ko siyang guide, kaya magtanong lang kayo ng rate niya for this, for kung hike lang ang niyo i-avail sa kanya. So ito yung mag-hike ka lang. sakay namin. Uwi na kami. So ito sasakyan namin. Let's go. And ito na yung dinaanan namin kaninang madaling araw, since walang masyadong ilaw, hindi ko siya na-film. So I'm gonna film this for you to see yung dinaanan namin papuntang Panimahawa Ridge Jump-Off. So same din ang dadaanan pauwi. Taguluan Bridge, Pineapple So makikita nyo rito yung mga tanim ng mga locals like mais, and then syempre karamihan ng tanim dito is pinya and other root crops. Hi po pala and shout out sa ating mga farmers. Thank you po sa inyo, mabuhay po kayo. Sana dumami pa ang ani ninyo and more bountiful ani for the next coming years. And itong daanan pala na to, may ginagawa ditong tulay. Makikita natin yan later. Buti na lang kasi pinapatag na itong daanan, kaya okay siya. Unlike dun sa Roti Peaks na sobrang challenging yung daanan na puro pabato. But this, pinapatag na siya. And thank you po. Salamat at naisipan yung gawin to para rin sa mga locals and then sa tourists. Pero mostly para sa ating locals. Para hindi na sila mahirapan. And this is, ito na yung part na sinasabi ko sa inyo na may ginagawang bridge. Ginagawang tulay. Ayan. Sana pagbalik ko dito is makita natin yung finished product niya. So again, 30 to 40 minutes ride naman ulit to. Itong papuntang pupunta kaming base camp ng nila Sir Elmer. So dun sa base camp, makikita mo yung mga habal riders dito sa Bukidnon. And pwede niyo silang akilahin for the whole day, or kung may pupuntahan kayo within Bukidnon or Impasugpo. Ang ganda ng panahon, and I was so thankful and grateful na parang itinadhana rin ng ganito Panimahawa Ridge. Kasi kung maulan to, hindi ko ito i-push. So yun guys, if ever na may tanong kayo about the itinerary or kung paano pumunta, magtanong lang please. And yung contact details ni Sir Elmer and yung mga pupuntahan and the budget, yung mga nagastos ko, ilalagay ko na rin sa description para may may kopya kayo or may idea kayo sa pagpunta ko. So itong nasa left side ko is yung mais. Hindi yan sweet corn according to Sir Elmer. Yan yung mga pang sa manok. Yan. And this is the patag na part. Sa na to, malapit na to sa Pasuko. Main sa munisipyo or sa bayan. Ayan. Ang ganda ng roads nila, no? Malawak. Tapos palaban siya. Hi po sa mga taga Bukidnon.
Hello sa inyo. Ganda ng lugar ninyo. Pi, ang ganda sa inyo. Pwede bang magpa-apon? Ang ganda oh. At ang lamig. In fairness malamig sa bukid no, hindi siya masyadong mainit. In the morning lang pero pag tanghali mainit siya. And this is the pinya na binigay sa akin. So after that, since napagod ako, hindi mula ako masyadong tulog. Eto, nakahanap ako ng Roy's Tulugan sa Impasugong. Ayun siya. So this is an aircon room na binook ko ng 12 hours today. 12 hours today is 899 pesos. So bed, my table, and so there goes my adventure in Panimahawa Ridge. Thank you guys for watching and for staying until the end. Ingat po kayo parate. Bye! I'll share the pictures after. Bye-bye!